Hello, good morning. May buntag, may sugod ang Kristo. Maanad na gyud ta ani sa sayo nga worship service nato nga 9 to 11 ba? 9 to 11. 9. Yes, 9 to 11 para inigabot nato sa atong mga panimalay napatay tay maghikay, magluto. So, atong gihimo siya nga 9 to 11 which is okay ra po, no? Mas mahirap po na siya. Okay, last Sunday maigsoon atong gitun-an ang mahitungod sa becoming a wise investor. So I hope nga kahinumdum pa mo sa ato ang lesson last Sunday maigsoon. Kabalo na mo sa investing. Kabalo na ta, no? So lahi ang investing sa running your own business ug lahi po dyan sa trading. Ang trading lahi po na sa investing maigsoon. Pero di na ta maghisgotan ng trading, no? Investing gani maigsoon, imo siyang gisalig ang imuhang kwarta, nipalit ka og stocks nila nga sa paglaom nga sa imong paghatag, pagpalit imong stocks sa ilaha in exchange for your money nga ilahang padaganon ilang business nga mo income gyud siya, nga mo ginansya gyud siya, and that by the end of the year na kay share sa profit na gitawag dividend, na kay dividend, na kay share karon sa profit sa kanang ganansya atong share nga imong gipalit. So pananglit, no, ang isa ka share is worth 500 pesos. One share of ibutang talang, one share of McDonald's, one share of Jollibee. Okay? At the end of the year, kanang magsaka na og maging ang value ana every month. Pero pag average ana, nahimo siya nga ang average niya kay 800. So ang 500 worth of stock nahimong 800. Og nipalit ka karon og 10 ka stocks. Therefore pila imo ha? Na kay 3,000 at the end of the year. Mana siya investing na. In a spiritual life maigsoon, napod tay investing nga ginabuhat. Sama pa nang lit kini atong pag-anhi karon sa atong simbahan. Nga imbis nga moadto ta sa atong business, sa atong trabaho, sa atong balay natay himuonon, pero nianhi man gyud ta nga naman nag-invest ta para sa atong kaluwasan. So, in what way daw ta nga mag-invest? Una, kaning atong pagtuon o pagpaminaw, pagtuon sa mga pulong maigsoon, this is one way of investing kay atong ginadpunan, atong kahibalo, kay kanira bang kahibalo maigsoon, mo gini siya'y mo sangpot sa kanabang pagtuo. Faith comes by hearing and hearing the words of God. So how can you have faith kung wala kay kahibalo? Wala ka kabalo sa iyang pulong. So, aron nga mas malig-on pa gyud ang atong pagtuo, mas daghan gyud tag kahibalo sa iyahang pulong, no? Sa iyang mga pagtulunan nga mabasa nato sa Biblia. Okay, unsa pa? Ang atong closeness with each other, ato ang pagbati sa matag usa nga mga igsoon diha kang Kristo nga mas ma-feel nato ang closeness, and then ma-feel nato nga dunay tay kanang kadangpan, no? Natay kadangpan sa atong mga problema, sa atong mga balatian, natay kadangpan ba nga igsoon nato sa panasyo. Ug daghan pang uban maigsoon, no, nga nganong mag-invest man ta sa atong kaluwasan. Okay, today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Yes, today is the day of salvation. Karon ang adlaw sa kaluwasan. So not just Sunday, any day, no? Any day is the day of salvation. Nga naman, anytime pwede mo mubalik ang Ginoo. Okay? Salvation for those who obey the gospel, and eternal condemnation to those who did not follow the gospel. Okay, so karon mintras sa buhi pa ta, mintras wala pa ni balik ang Ginoo, this is the time to be saved, the day of salvation.
Okay, let's try to read Hebrews chapter 3, verse 7. Hebrews 3:7, busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo. Karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Okay, kano say nahitabo ning pagsupil katuning nakagawas na ang mga Israelinhon gikan sa Ehipto nga dito sila naulipon for 400 years, pero ang mga Israelinhon dili gyapon sila motuo atong saad sa Ginoo nga yuta nga saad. Kanang yuta nga saad maigsoon mauna ng Israel karon nga sige ka news, di ba? Sige ka news ang Israel. Excuse me. Sige kanyos ang Israel nga katong gera nila sa batok sa mga Palestinian. Okay? Pero katong gisaad sa Ginoo maigsuon kung basihan nato ang bagong tugon, dili to mao ang tinuod nga yuta nga saad. Murag anino lang to siya or kanang pattern. Di gid siya mao ang tinuod. Ang tinuod gyud ay nga promised land katong sa langit, no, nga kauban ang atong amahan nga langit nun, atong Ginoong Kristo, atong mga niluwas, nilang Abraham, Jacob, Joseph, David, katong gipang-mention sa Hebrews. So, mao to ang tinuod gyud. Kanang Israel karon, tanawan ng Israel, maigsoon. Ingon ana ba ang tinuod nga yuta nga saad? Tanawang Israel. Kanang ginews karon. Sige gira, ginubatay, kada taon-taon na mahulog nga bomba, may gani na sila mga defense system pero mulusot gihapon ang missile sa kontra. Mo ba na ang yuta nga saan gingon sa Ginoo? Tanawa daw maayo. Is that the promised land? No. That is just the material side. That is the shadow of the things to come, which is the real home in heaven. Mao gyud ang tinuod nga yuta nga saad. Okay? So mo to maigsoon nga ang tawag gani sa Biblia ato kay yuta nga nagaagas ang gatas ug dugo. Sa ato pa daghang baka dito, no? Gatas ug dugos. Dugos daghang kabulakan kay nga naman daghang manghani. Sa ato pa daghang tanom sa palibot, so daghang hayop, mga livestock, daghan pud og mga tanom kay dugos, di ba? Managika sa tanom man gikuha sa mga bees. So nindot kayo ang description sa yuta nga saad, pero pag-abot dito dili pa gyud ingon nga ihatag lang sa ilaha. Ilaha pa gyud nang napagid sila effort, no? Kana bang katong namuyo dito ilahang abugon pagawas nila. Okay. Alright, so dito maigsoon gisulayan nila ang Ginoo nga bisag kabalo sila nga ang Dios mo nakig-uban kanila kanunay, pero ang ilang una-una pirmi nga di man ni mao tong gisaad sa Ginoo o dili gyud siguro ihatag sa Ginoo, wala sila isalig. So we have to obey and we have to believe. Faithfulness brings true fulfillment and joy to life. Faithfulness brings true fulfillment and joy to life. Dili ta mahadlok sa atong gisaligan maigsoon. Kay atong gisaligan dili tao. Ang atong gisaligan ang Dios. Ang atong Ginoo. Ang tao imong saligan mapakyas na siya. Nga naman tao ra man. Masayo, makalimot, makasala. Pero ang Ginoo, sa Ginoo ka mosalig. Di gid siya mapakyas nimo. Muna nga it brings fulfillment and joy to life. We have today
we do not know what will be tomorrow. Tinood? Yes, tinood na siya. Bisag ka lang sa investing gani maigsoon, ayo pagdahom nga kusog ang company, pagsulod nimo, at the end of the year mag-ihap-ihap na kadayon, no? Marami tawag ka ng counting chicks before they are hatched, nag-ihap na kag piso nga gilumluman pa ang katong itlog. Nag-ihap na kag piso daan, dili mao. Nga naman. Pareha gyapon na sa investing nga dili man ka makatag-an ana nga karong tuiga mo boom sila or karong tuiga ma-bankrupt sila or karong tuiga walay ganansya. Bawi-bawi lang. So gyapon na siya, no? Ang investing. Now, sa kinabuhi ng ana po, di nato matag-anan. Sa Ginoo ra gyud ta mosalig. Kana ra gyud. Ato lang saligan ang Ginoo nga yang saad, sa to'y saad niya, sawa pa siya nibalik sa langit, sa amahan. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan. I will be with you until the end. Do you believe that? Do you believe that God, Jesus Christ, is with you until the end? Will be with you until the end. Okay? Atong lang taon lang daan si Apostol Pablo maigsoon, no? Ang Diyos nagauban magyud kanunay kaniya. Pero haruhay ba pirmi? Hayahay ba kanang maayo ba pirmi ang kahimtang ni Apostol Pablo? Dili, no? Usahay magutman siya, usahay pod buhong siya, depende sa iyang siya mosaka, iyang masakanan nga igsoon ba ka or prospect na. Usahay pa gyud kanang batuon pa gyud siya, no? Patyon kanang gusto nilang patyon siya. So, una-una, katong saad sa Ginoo, and I will be with you always. Pero, kanang I will be with you always, ngayon sa atong Ginoo, dili, nagpasabot nga, walay mahitabo nimo. Tawag kung nahitabo ni Apostol Pablo, no? Nga, bisag asa siya mo adto, mga tao, gusto siyang patyon, gusto siyang ipabilanggo, kasunod-sunod man, pirmi ang mga Hudyo, God. Asa siya mo adto, to apoy Hudyo. Ato na po siya Galacia, to apong mga Hudyo. Ato siya Corinto, to na po mga Hudyo katong sig sunod-sunod niya para ilahag yung ilang pakgangon ba ang plano sa Ginoo nga isangyaw ang mayong balita mahitungod kang Kristo. Sa man maigsuon no nga kana mahimuan natog base ang kinabuhi ni Apostol Pablo nga lagi mga dili matag-anan nga mahitabo sa atong kinabuhi pero ato lang nga mosalig ta nga og itugot man gani na sa Ginoo mahitabo sa ato kanang madaog rasad nato unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 di siya mohatag nato og mga pagsulay nga labaw sa atong madaog. Ibig sabihin maigsoon kanang nay pagsulay maabot sa ato kaya na nimo. Gitugot man na sa Ginoo. Kaya na nimo. Una-una ra nimo nga di nimo kay but you can, no? Kay kana saad man gyud to. Saad man gyud atong gibasa sa ang giingon ganyan sa 1 Corinthians 10:13. It's a promise. And God is faithful. Ibig sabihin ng faithful, di gyud siya mapakyas ana. God is faithful. He will not allow you to be tested beyond what you are able. Excuse me. So the question is, do you believe in that? Nagatuo ba ka? Nagasalig ba ka sa giingon sa Ginoo nga magauban siya kanimo hangtod sa katapusan and then di siya mohatag kanimo og pagsulay nga dili nimo madaog og sa matag pagsulay usab nga dili nimo madaog siya mohatag og kanang pamaagi aron ikaw makaikyas o means of escape from that. Okay, so we have today, we do not know what will be tomorrow. It's all about material things. Material blessings, material things. Wala tay kasiguruhan ana. Anything goes on earth. Bisag unsa pwede mahitabo sa kalibutan. No? Wa kay tagadahom maghira dito sa Europe, sa Gaza, wala tagadahom ato. Anything can happen. Ang nalang kasiguruhan ang saad sa Dios, ang iyang promise na katong eternal life, eternal home in heaven. That is the promise that sure gyud na siya. Sure gyud na siya. Ang iyang saad nga magauban siya kanato hangtod sa katapusan, sure na siya. Okay? Pero kaning hitabo sa kalibutan kana mawalay, sure. Okay? Ingon pa ni General MacArthur, there is, in life there's no such thing as
security, only opportunity. Wala na security, although na security guard, di ba? Security wala sila. Pero wala gi security. There is no such thing as security. There is only opportunity. Okay? Bisag sa kanang atong mga trabaho, dili na siya secured ng trabaho nimo. Anytime pwede na nga mawala sa imong trabaho, no? Naba kay mahitabo nimo nga siguro na aksidente, di nakakita, di nakalakaw o di nakaistorya. So nawala na imong trabaho. You lose your job. Although makayon ka permanent man kay na ako sa government, no. Dili gyud ka kasulti ana. Naka-experience mo yan atong pandemic sa una kay hinumdum mo tong pandemic nga dili pwede mo tudlo ang mga unvaccinated. Dito na ako na-realize, no? Hala, no? Wala, tinuod yun ay. Wala yun ay seguridad. Kaya mo yung kang permanent imong trabaho, no? Kung moingon karon ang gobyerno nga, dili ka pwede magpadayon og tudlo unless buhaton nimo ni. Di ka buhat, di ka pwede makatudlo. So, mawala ka sa serbisyo. So, there's no such thing. In life, there is no security, only opportunity. Muna nga, atong iampo sa Ginoo nga tagaan ta og maayong opportunity karong 2024. Okay, although kabalutan no natay mga skills, no, natay knowledge. Kanang kamao gud ta mo diskarte kabalutan tanan ana, then eskwelahan nato, then master na kay ka, suwito na kay ka ana. Pero walay opportunity nga maabot sa imuha, wala gihapon. Dili mapuslan to imuhang abilidad. Ito mapuslan. Ngano man, may opportunity na abot. So ang ginaampo nato sa Ginoo ang maayong opportunity. Lord, tagay may opportunity ako kabalo naman ko ani Lord, pero dapat kanang dili dapat mo demanding kayo. Kanang mangayo lang pud kunin mo Lord o kanang maayong opportunity. Kana lang, no? So ingon pa ni Bill Gates, although dili na ako siya idol, no, si Bill Gates. Kailan mong Bill Gates? Nabaniog yung pangalan tungod sa pandemic, no? Bill Gates. Siya may nag-invento ng Microsoft Word. Nag-invento or iyahang gikopya. Gikopya na niya. Then siya may nailhan nga tag-iya sa Microsoft Corporation. Okay? Ingon niya, success is a combination of hard work and luck. Kanang luck, kanang swerte nga ginaingon nila, that is good opportunity. Good opportunity. So di day tinuod no kanaigon nila nga basta maningkamot lang gyud ka dato gyud ka mo asinso gyud ka paningkamot lang gyud dili day na tinuod. Dapat nay maayong kahigayunan, na good opportunities. Mo na ginaampo nato sa Ginoo, good opportunity. Or sa kanang yano nga pagkaistorya sa Bisaya kanang swerte ba? Swerte karong adlaw daghan kog customer. Swerte ko nung adlaw kay kanang naka-discount ko karon aning akong baligya ana. So ang tawag nato swerte, but then that is good opportunity. Good opportunity. In a way mga igsoon, murag makapahinuklog ta marang magpaubos ka sa imong kaugalingon nga naman. Di gyud day nimo makuptan sa imong kamot ay imong kaugmaon. Partial lang, half lang, 50%. Ang kanang 50% kana imong abilidad. Pero kanang maayong kahigayunan nagyo na sa kamot sa Ginoo, no? Apil na ni ana ang maayong tempo kanang dili ta bagyohon, dili ta linugon, nang nahitabo sa Japan karon, no? Although highly industrialized karon ang Japan, highly urbanized. Niya kanang linog ilag yun nang gi-studyhan, giandaman gyud nila ilang mga building. High tech kay na nga igora siya mauyog ana, pero siya ingon matumba. Pero sa nahitabo natumba lalim mag 7 kapin ko to 7 point something nga magnitude. Then siguro dugay pa gyud na human. To daghang patay. Daghang casualties nga supposed to be ilang man na gina-practice kada bulan, nasi practice ana kada bulan kana earthquake drill. Kita kay palag-talag sa naman sila regular practice gyud nila pero na magi casualties. You see? Makaingon ta nga
Di na ta maunsa kay ato ning gistudihan gud nato ato gyud ning giandaman gud ning linog pero sinahitabo daghang gyapong building na collapse. Siguro naabot na siya sayang kana bang building maigsoon sama ani building. Kanang konkreto ana kada tuig or kada pagdagan sa panahon ana mag-anam-anam na siya kagabok. Wala ni makita no kanyo. Maanam siya kagabok in 50 years pusgayo na gyud ni siya. Kinahanglan siyang i-demolish. Nga naman, gabok na siya, wala ang kabalo. Nag-anam siya kagabok. Nakaroon, katong sa Japan siguro, dugay naman tong panahon, siguro wala nila mabantay nga dugay na siya. Dapat i-demolish na to siya, then ilisan na pagbago. Mao to nga nangatumba ilang buildings dito. So, sama sa gingon maigsoon, di good, no? Wala good. We are hopeless, we are helpless, really, in this world. Because of uncertainty, unpredictability. Ang atuan na lang maigsoon nga musalig ta sa Ginoo, of course, pwede po ta mohangyo sa Ginoo. Di ba, og na kay amigo, pwede makamuhangyo. Kasi na amigo, na kita amigo tanan no, natay higala, natay amigo, amiga, makahangyo ka, ngano man, amigo man mo. Nya kay ang giingon diha sa Biblia sa Galacia, og mahisama ta ni Abraham nga nituo sa Dios ug nahimong higala niya nisalig siya sa Dios nituo nisalig sa Dios nahimo siyang higala sa Dios ingon ana pud ta ug mutuo ta mosalig ta sa Dios mahimo tang sama ni Abraham nga friend of God pud ta ug kay friend man di ta pwede mo hangyo nga friend man ta friend nato ang Ginoo pwede ta mo hangyo kana lang no mo nang gingon siya pray without ceasing. Pray without ceasing. Usahay manggod, siguro wala tayo salig, siguro malimot ta, siguro kapuyan ta. Di ta mag-pray, but every time mag-pray ta maigsoon. Mura man gud na siya, o sa unahon ka ng prayer bitaw. You're sending a signal to God. Mura bag message to God. Of course, kaya naman kay gibungat sa iyong baba, or bisag dili baba, sa iyong una lang. So kato siya, that is a request to God. And of course, kay amigo man mo sa Ginoo, you are friend with God, there's some kind of kanang favor nga ihatag niya sa imuha. Unya dili ganahan ang panulay ana, di ganahan ang yawa ana ngano man. Ug wala ka ni hangyo sa Ginoo, okay ra kay wa man day giampo ning tawhana. Wala siya giampo nimo, so pwede rin ako ning buhaton. Nya karon kay niampo man ka sa Ginoo, Lord, panalipdi mi sa mong biyahe. Nya unsa giingon sa Hebrehanon, ang kanadong mga anghel, mo daw ni mga sulugoon sa Ginoo. Sulugoon na sa Ginoo para mo alagad nato. Kita mo alagaran sa mga anghel, mo ni giingon sa Hebrehanon, di ba? Oh. Nakaron nagwa ka nagampo, ana tong yawa. Yes, wa siya nagampo. Sa ato pa dili obligado to mga anghel nga mobantay nimo, maka nagampo. Sulod dayon ang yawa. Pero og nagampo ka, ay ana tong yawa, ay nagampo. Tay mahimo ani. Nagampo man ka. Ana ang yawa ako'y mahimo ani, nagampo man. Sumura ba og kanang every time mo ampo ka, mukurog daw ang yawa. Ngano man? Guy niampo na po, di na po ko kaduol ani, di na po ko ka salida ani kay niampo man. Matagwa to ni ampo. Niampo man siya. Man nagingon siya nga pray without ceasing. Og pray without ceasing makaduol pa bang yawa nimo makahilabot pa ba siya nimo ang yawa? Og kanang sige kang ampo, sige kang ampo. Dili na. Ano man kay sige makagampo. Of course, panalipdan yung ka sa Ginoo kay nagampo man ka. Pero kanang dita magampo, walay ampo-ampo ana. Mo na na. Mo na yawa kini kay wala ni nagampo. Sa ato pa wala ni siya walay gapanalipod ni aron kay kuan man. Wala ba siya nagampo ana. So man make sure no pray without ceasing gyud. Nga naman we have today, we do not know what will be tomorrow. So dili gyud nato matag-anan. So one day tomorrow will not come. Sa pod ni maigsoon nga dunay uban nga kanang bitaw giingon nila nga unsay gikamatyan niya nakalimot og ginhawa tinuod ba na siya nalimot og ginhawa kanang gitawag nila og apnea sleep apnea kanagong
bantayan ang inyong tapad ug matulog. Ug maghagok na siya kahit ag hunong, lah, makuratan na ka. Gusto ka siya mohagok ana din hunong. Tayo na. Ni hunong na to ginhawa. Then mo kahit siya bawi na po og ginhawa ana. Muna makuyawan ka la, ni hunong og hagok patay. Nakalimot na ni ginhawa. Tinuod na siya sleep apnea. Nga naman, murag na maipit nga nerve or kanang passage sa hangin maipit ana nga di siya kaginhawag yun, malumos siya. Bisag na siya sa country, wala siya sa dagat, malumos siya. Nga naman, nalimot na maginhawa. Sleep apnea, no? Tinuod na siya. Munang pasalamatan nato kada bakod nato sa adlaw nga, uy, buntag naman, buhi pa day ko. Di mata pa man ko. So, tomorrow may not come, no? One day tomorrow will not come or may not come to you. Therefore, every time, every day, we are ready. Wala tayong mga tinaguan, wala tayong mga kaligut-gut, wala tayong mga kapait sa atong kasing-kasing, no? Wala tayong pagduha-duha. Sure gyud ta sa atong kaluwasan. Dayon dili ta magtanom og kaligut-gut sa atong igsuon, sa atong isig-kaingon. Dili ta maghimo og mga butang nga sa tago, no, nga although wala nakabalo pero ang Ginoo nakabalo. Aron nga ang atong kasing-kasing ingon pa sa unang Juan, dili siya magahukom nato imong kasing-kasing. Your heart will not judge you. If your heart will judge you, then you're also judged by God. Okay. Now, invest in today. The earlier, the better. Ang saan nga investment atong gisgutan? Spiritual investment. So our spiritual investment starts with kaningingon sa Ecclesiastes 11:9-10. Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes, but know that for all this God will bring you into judgment. Therefore, remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Yes, no? So the earlier, the better. Do not wait nga di sa ako moalagad sa Ginoo. Unya na siguro no kanang well off nako, bastante nako. Karon busy pa kay ko di sa ako moalagad sa Ginoo. Gusto pa po ko magluling hayaw. Gusto na po ko mag-YOLO. Sa YOLO, you only live once. Manang enjoy gyud siya karon kay YOLO daw. You only live once. Okay ra na siya mag-YOLO ka. Basta imong YOLO dili inutang. Awan mag-YOLO sila, you only live once. Pero inutang dili mao, no? Okay naman na siya mag-rest and recreation, unwind, pero make sure nga dili na nimo inutang, no? Uban bakasyon inutang. Sakto ba na siya? Mo bakasyon ka pero imong gibakasyon kay inutang, magpakaon ka inutang, kanang magkumbira inutang, di mo na maayo. Bad debt ang tawag ana. Nga naman asa man kag ibayad ana ron, nga man to ni income imong giutang. Asang ibayad. Na day kay increase sunod bulan, na kay increase sunod tuig, na promote day ka nga na kay additional nga ibayad sa imong giutang, no? O na ba ka kay sideline kana? Pwede siya. As long as na kay sideline nga over and above sa imong sweldo nga ginasdawat, napay kay laing sideline. Kana pwede ka mangutang. Extra man tong income. Pero kabalo ka wa kay kabayad, nganong mangutang man ka? Kabalo ka diri ra kutob imong sweldo, mangutang pa gyud ka. No. Mura ka og kanang nagkalot sa imong lubnganan. No, ikaw rin nagkalot. Then imo ra pong gilubong imong kaugalingon sa lubnganan. No? So, muna nga invest wisely, spiritually and even materially, no? So kana siya comparison no sa kanang batan-on pa ka o kanang idara na ka. Wala man gyud siguro tawo nga ni atras yang edad, no? Wala. Ang tao magkaedad gyud siya. Okay. Yours truly 40 years old na. I'm already 40. Halata ba? 40 years old. Okay. But then nagkatigo lang ta. We are moving closer and closer to our own death, no? Kada tuig, di lang kada tuig, no?
Dili lang kada bulan, dili lang kada adlaw, kada oras, every hour. You are moving closer and closer to your Creator. Nagkaduol na ta sa paglaom 1 ug 2. Ano man, tuwa dito ang memorial. Every hour, you are getting older. Every hour. So karon, kay di man gyud nato na mapugnan, unsaon nato pag-andam? Unsaon nato pag-andam atong kaugalingon? Okay? Ato nang andamon pinaagi sa pag-prepare sa ato ang spiritual life. Kay kana ra man yung atong kalag maoy mulungtad. Ang imong lawas madunot man na siya. Dahil mabilin siya sa yuta, sa kalibutan. Ay mong spirito, mo'y kinahanglan gyud nga tagaan nimo og mas dakong gibug-aton, no? Og bili ay mohang kalag. Okay? So the earlier, the better. Aban, moingon po, ay niya nakuha ng matigulang-tigulang na pugko, kay gusto pa ko mag-enjoy. Lagi nag-enjoy ka din pagkahuman, nahagbong ka sa pangpang, kaya naputol ang pisi sa katong imuhang sa ka na zipline, kaya naputol ang pisi, nahagbong ka, enjoy pug ka karon. Hindi mo nimo matag-anan. Nagani na news na po doon katong sa Davao ba to nga 23 years old nga naligsan, nga nakuan ba, disgrasya siya, siguro na sakilan tong iyang banobela na tumba siya, na ang kasugat ana aron kay 10-wheeler man, naligiran siya, patay at 23 years old. Bata pa kayo, no? Bata pa kayo, 23 years old, naligiran siya 10-wheeler, kay siguro, kuan, ni-overtake baka siya, basta na natandog to iyang monobela, baliw-liw, nisulod sa ilalom sa iyang kasugat nga 10-wheeler. So muna, no, di gyud ta pwede mo ingon, bata pa bitaw ko, no, mapareha ka ato. So, sayang, no? Mubuo na imong kinabuhi sa kalibutan, pag abot nimo sa impyerno, taas kay imong pag-antos, way kahumanan. Imong pag-enjoy sa kalibutan, mubuo ra kaayo. Butang ka lang pare ato, butang 20 years lang taman. You see? Lugi ka. Alkanse. Mas may pa nga nagsugod kag sayo-sayo, magkinaon sa di gyud ka malkanse. Ha? So the earlier the better. Before difficult days come, mintras kaya pa sa imong lawas, makalakaw pa ka, wala pa ka nagsungkod or nag-wheelchair or nagkuog-kuog. Yes, start na. Start serving the Lord. Before the loss of strength and teeth. Okay, ang tao man gyud, minus man gyud ang kusog anang idaran na ka. Diferensya gyud, no? Diferensya kusog kanang idaran na ka o kanang katong batanon pa ka sa una. And then ang ngipon, mga tagak na ngipon. Ano matagak man ang ngipon nga wala man kay sige man kag toothbrush, wala kay tooth decay, wala kay cavities. Ngano matagak man gyud siya ang ngipon, no? Kay kana manggong ato ang kanang bangag bitaw nga gibutangan sa atong ngipon kanang sakit niya. Madugay magkatigulang ta, magkadako to siya ang bangag. Para bitaw anang saksakanan, kailan mo saksakanan, no? Kumantay mo saksakanan nga, primero ana, guot pa siya. Nadugay sig saksak. Pag saksak niyo, mahagbong naman ang kuan, ang katong plug, mahagbong na. Ano man, luag naman tong sakit. So, inana po ang katong sa imong ngipon. Nga maluag siya, hangtod madugay, matagak na gyud siya. No, di na kinahanglan dentist, matagak ra imong ngipon. Inana siya, no? So, sa katigulangon na siya. Everything becomes more difficult. Sa pagyod, hearing loss, kanang maglugos na ka og dungog. Nga naman, kaning atong dalunggan na siya gagmayng bukog. Nga gitawag siya og hammer and stirrups kay atong dalunggan. Ano makadungog man ta? Vibrations. Mani mong eardrum karon, eardrum. Eardrum ni. Likod ana nay katong bukog nga gamay. Magana-ana siya. Mura siya gadukdok ba? O katong ginagmayng kuan, vibration sa hangin, i-amplify, murag na amplifier ba? Iya atong pakusgon. Manang madunggan nato. Inig katigulang nato, katong bukogang gamay, gitawag siya og anvil and stirrups ang tawag ana. Mugahi na siya. Paggahi ana, bisag singgitan pa nimo ana, di nakadungog or mahinay na lang siya, kay hinay naman mo ana tong murag gamay martilyo. Katong anvil and stirrups, gamay na, hinay na, ana pa to sa una, karon ana na lang. Kanigahi naman. Nigahi ng bukog. Nag-fuse na. So,
Lisod na. Di na kadungog sa pulong sa Ginoo. Gawas sa siguro og kanang aya pa day ka magpawali sa Ginoo, di na kadungog. May tag imuhang kuan, imuhang magwawali kay kabalo ka ng sign language. Kailan mag sign language, kailan bang magsinya-sinya sa ana. Sign language. Hindi kabalo, usaon na lang. Hearing aid, pwede po, hearing aid. Kung maka-afford. Weak and feeble, gray, everything hard, no pleasure in things once enjoyed. Yes, no? Ini ka idara na nato, kato atong gi-enjoy sa una, di na nimo na siya ma-enjoy. Muna karon gani no? Ang gi-advise sa mga doctors, while you are still working, dapat nag-enjoy po ka. Nga naman, sikang trabaho, ana, lagi, patay na nimo ang lawas, nami kaubang teacher karon nga mo-retire na unta siya, no? Kanang siguro 1 or 2 years na lang mo-retire na siya, but then January 1 nabugto gyud siya. Nabugto siya. Dedicated kayo siya, master teacher 2. Kauban na mo sa comprehensive. Pag ihaya karon sa Gamalinda. And then karong Monday mag-tribute mi sa iya para niya. Dedicated kayo siya, hardworking gyud kanang sa tanang maestra dito, siya ra gyud ang walay apan. Diba na magyo apan ang kuan. Wa gyud ko'y makitang apan sa iya, buutan, kanang approachable, kugihan. Dayon, kamao gyud pud siya sa iyahang ginatudlo. Master gyud siya, master teacher man siya, teacher to. Pero subo palandungon no nga kuan gyud nakabusan gyud sa kinabuhi na ICU siya atong December 11 or 12. Then wala gyud natabang. No? Simpleng ubo ra daw to. Kanang ubo di ay maigsoon. Mo-complicate ng ubo. Ug hina na imong immune system. Kailan mo ang mga tao nga pero dili ni mao yung ikamati na komplikasyon man gud to. Kailan mo ng taong AIDS na AIDS, taong na AIDS. Simpleng ubo lang, maubuhan lang na nimong taong na AIDS, mamatay na pagkaugma. Nga naman, wala naga-function ang iyahang immune system. So wala ga-function unsay buhaton karon sa virus sa imong lawas. Makapagusto na siya unsay buhaton sa imong baga, malata na nimong baga. Puy-an na nagbakterya karon. Nga naman, wa may immune system mo patay atong mga virusa. Ubo ra to. Ubo. Na karon, og stress ka pirmi. Kanang stress day maigsuon, immunosuppressant na siya. Mo suppress, unsa nang suppress iyahang pugnan ang imong immune system ug naa kay og stress ka pero okay na ma-stress pa nalagsa pero sige na lang stress ana immune system niyo mo down kay pugnan ato sa imong stress. Gamay ng ubo ma-complicate na siya. Nahimong sepsis to mong kauban nga kuan maestra nahimong sepsis. Asa nang sepsis puy-an ang kagaw nga naman wa na may kanang immune system nga mapatay sa kagaw sa virus kay lagi gi-suppress na. Siguro na stress, walang kabalo sa whole story. Basi na stress ba? You see? Muna makaingon ko nga, di gyud ay maayo, no? Dili maayo nga patyo ni mong kaugalingon sa trabaho. Kay labi na pa siya high school. Na si duha, kanang professional na, kanang graduate na, dinanay trabaho, napaisla ka high school. Kaluoy po, no? Nga, at a very young age of 59, bata pa na 59. 60 bata pa na, kusgan pa na. 70, kusgan pa na siya. Ang lantaw na ako, kanabita, kanang tigulang ni Gud sa akong lantaw, kanang 80. 80 to 100, kana. Manoy tigulang na Gud na. Nga murag, ready to harvest pa na, o kanang sa humay pa. Andaw na nang i-harvest, 80 to 100. Pero kanang 50, 60, 70, kusgan pa na. No? Mamunglay pa na siya. Oh. No na kayong kasayang ano. Nakiskot man to siya one time kun gusto na siya mo retire. And sadly no, wala gyud naabot tong adlaw. Gyud naabot. Una ko naka-decide ko sa kaugalingon, I give time to myself also. Nga naman, labi na ikaw gyud ang sandigan sa panimalay din ikaw may mawala. Goy. Sud kayo. So give time to yourself also to heal, to relieve yourself of some of the stress, no? Do not wait nga unan akong bakasyon ini kuan ako. Ini unan akong bakasyon edad na ako 60 or 70, ayan akong bakasyon. Ngano ma-enjoy pa na niyong bakasyon nga ga wheelchair naman ka?
Gasungkod na ka, sige sulay daw enjoy. Nga wheelchair ka, gasungkod. Ug ma-enjoy pa na nimo. Dili na. No, or gadaldala na kag dextrose firme. Or dili gid no. So, inana pod sa spiritual life, no. Sa spiritual life, give also something for your soul, sa imong kalag. Tagay pug panahon imong kalag, no. Tagay panahon imong spiritual life, no. Sa samang paagi nga tagaan pud imong time imong lawas nga mo heal siya, nga mo recover siya, nga maka-exercise pug ka bisag panalagsa lang ka exercise kinahanglan magyud sa lawas. No, ug di ka ma-exercise mo na one of the leading causes of death, kanang lack of exercise. Okay? Kasagaran gyud sa nakita nila nga kanang sayo na nga matay, one of that lack of exercise. Aside sa poor diet, lack of exercise. Kinahanglan gyud na. So, tagaan gyud nato og time atong lawas, physical body. At the same time, tagaan po nato og time atong soul, atong kalag, spiritual life, no? Oh. Pero wala gini usahay atong trabaho, no. Next, no. Ay kalendar Pizza 21. Wala na pod ko ani. Kaming duha ni Igsoon Betwell. Wala na pod mi sa morning. Kay kuan na pod, na po'y seminar. 21. May tag himuan aksyon sa gobyerno nga dili pod unta hilabtan ning atong weekends kay mao na lang gyud atong time mo recover tayo physically do butang ta lang physical recovery nimo Sabado, spiritual nimo Sunday. Okay na siya, no? Ug kana pagikuhaon na murag ang nahitabo bitaw ang imong Biyernes nilaktod kag Lunes. Ngano man? Supposed to be nipahulay ka atong Sabado ug Domingo. So Biyernes break sa ta, weekend good. Weekend, sa meaning sa weekend. Diha nahuman ang semana, end good, weekend. Karon nahitabo nga matrabaho gyapon Sabado ug Domingo, murag nawala ang Sabado ug Domingo, Biyernes ni kalitrag Lunes. Kalitrag Lunes. Okay, so mo na magso no, nagka-stressful man gyud, nagka-stressful ang sa bisag asa ka mo adto nga workplace. Private man na siya, public, nagka-stressful gyud. Nagkataas ang oras sa trabaho, ang sweldo maura, ang presyo pa sa panaliton sige nagsaka. Hala, tinangtangay na og tao kay di na kabastar ang company. Nagsige nagreklamo ang mga empleyado. Tagay pud mig-increase kay mahal na ba ang bugas nya mura gihapon. Nya mag-overtime ra ba mi kay para makabawi lang. So karon di man sa tagaan, so resign or nang hawaan na karon nisamot na tong nabilin kay gipasa man sa iya hatong trabaho atong ni hawa. So karon nabugatan na sila, muhawa na pong usa. Di karon ang nabiyaan sa duha, trabahoon atong nabilin, muhawa na pud ang usa. Hangtod nga wa na gyoy mabilin. Sirado ang company. Og nahitabo na gyud na worldwide. Worldwide phenomenon na siya. Asa to mga nanirado? Pinongs. Di ba nawala tong pinongs diri? Ang iyahang main gyud nga pinongs dito sa Kidapawan, wala na gyud, sirado na. Dako ba yan ang branch, ang kanang restaurant unta. Ug uban pa daghan pa mga companies na nirado na katula kung giingon nga manangtang kag usa. Siyempre kinsaway og di pa nimo pulihan tong gitangtang. Saloon to sa nabilin. Nakatong nabilin karon mo agay man to. Ano unsa naman na imbis nga alas 5 manguli alas 7 alang-alang imong trabahoon sa katong ninghawa. So hawa ko ani paghawa anak nimo karon katong nabilin samot na gyud sila mabugatan og di pa gyud kapulihan, duha nang nawala. Unsa tawag na kailan mag domino no? Domino effect. Kana bitawng pagtumba sa usa mag-chain reaction na siya hangtod maabot sa tumoy. Hangtod nga ang ending sirado ang tindahan. ang sari-sari na himong sira-sira. Kay wala naman. So muna no naka-stressful atong kinabuhi. That's a fact, no? Naka-stressful gid siya. So we have to invest also in our spiritual life. Invest in our spiritual life.
Pero ang ato na lang pong pakonsuelo ani maigsoon, kaning ato na experience ka na crisis temporary ra man eh. Di magini nga mo crisis hangtod-hangtod no. Hulaton lang gyud nga mukuyos ang economy. Mo shrink, mukuyos siya, niburot man gud siya taman. Burot siya taman. So pabuthon na siya or mukuyos siya. Pag kuyos ana, mo barato na pud dayon ang mga panaliton. Oh, barato na pud tanan. Nani daghang sale ana. Oh, daghan ang mga balay pamaligya, gipalit og 1 million, baligyan lang 400,000. Daghan ang sale. Oh. So, naay loser, naay winner. O na siya. Naay mga losers, naay winner. Ikaw karon nga katong panahon sa crisis, sige kag tigom, sige ka og tipid-tipid. So karon nag-abot sa atong panahon nga ni kupos ng ekonomiya, ni gamay na pud siya balik. Ikaw ni mo mamalit atong namaligya. Maligya sa ilang property, baligya sa ilang negosyo. Dagko na kay mga discount. Hulaton ang ato alang hulaton na gyud nato. Let us wait for the opportunity, no? Karon murag wala pa, murag taas pa gyud. Pero bantay mga igsoon, maganam-anam og naog ang presyo. Munaog na siya ganam-anam. Nga naman, mo aksyon na magsirado ang company kay wa naman sila tao na bilin. Siyempre, wa na kay tao na bilin kinang hawa na. Sana may buhaton nimo, ay mo na lang ipahurot. Ipahurot na lang. Hangtod manirado. Oh. By that time, naka-recover na punta sa crisis. So kanang crisis, although lisod gyud siya, piot gyud siya, hustle gyud siya, kanang lisod kay pitos gyud. Pero dili na siya forever. Dili na siya forever. Time will come, balik ta sa normal. We will come back to normal. Okay, and then death and mourning. Pag kamatayon o kanang pagbangutan, no? Death and mourning. Tunagyo na siya, no? Di magyutap. Kitang tanan diri maigsoon. Actually, we are appointed to die. Ano mabasa sa Hebrews, no? For everyone or every man. Every man is appointed to die once. Oh. So kitang tanan kana bang nanagi pizza. Nanagi pizza kanusa ka mamatay. Ang Ginoo ray nakabalo. Nanay pizza. Di gyud na nimo pugngan, diha gyud ka paingon sa imuhang pahulay. Pahulayng dayon. We just don't know when. Pero nanay pizza ako Di lang kabalo kanusa, no? Ang kada adlaw pod wala ta kabalo pero kada adlaw na anam-anam na kagkamatay. Every day, every hour you are dying slowly but surely, no? Nauban paspas ang ilang pagkamatay, nauban dugay, maabtan og 90 years. Pero nag-anam-anam na gyud ka og kamatay. You are dying physically, no? Tinutong giingon sa Genesis nga once kauno nimo ni nga prutas, mamatay ka. Tinuod man. Namatay naman ta, anam-anam lang ta namatay. We are dying a slow death. Okay? Ang uban siguro taman lang og 70, taman og 80, but we are dying slowly. Okay? Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Vanity of vanities, says the preacher, all is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge. Yes, he pondered and sought out, and set in order many proverbs. The preacher sought to find acceptable words, and what was written was upright, words of truth. The words of the wise, like goads, the words of the scholars are like well-driven nails given by one shepherd. And further, my son, be admonished by these of making many books, there's no end, and much study is wearisome to the flesh. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Even secret things, no? Kanang gibuhat sa tago, ipadayag na siya sa adlaw sa paghukom. Okay, so invest in the future. But then again, like I said, no, you cannot hold the future in your hands. You still have to ask God for favor, for protection, for good health, good opportunity. Okay? So, place a greater value on spiritual things. So, wala man ningon ang Ginoo nga di nata
nga di na ta kanang mangandoy nga maharuhay atong kinabuhi, di ta mangandoy balay, sakyanan, trabaho, mga anak, etc. Ang ilang ingon diri nga dili nato pasagdaan ato ang spiritual life, no? Di nato pasagdaan. Gahinan sa natong panahon. No, bisag karon lang, no? 2 hours every week kana. Hopefully kani nga 2 hours dili ihikaw sa atoa sa atong gitrabahuan, no? Nga 2 hours na lang gani. Pero natay may angel radio, no? Nga pwede po ka maminaw sa ila, ha? Every day na siya na new content every day, every hour. My Angel Radio Facebook siya, Facebook page. Pangitaan nyo, My Angel Radio or MYAR, My Angel Radio, your true friend. Increase my spiritual focus and desires. Kana bitaw magkaidaran ta, no? Ato ang focus bitaw magkawala man sa material. Magkapaingon na ta sa spiritual. Nga naman, kabalo naman ta nga labi naabot na ka sa udtong tutok sa imong kinabuhi. Musugod na kag salop. O kana gitawag nila nga midlife crisis. Murag mao siguro na. Naka mo edad na kag 40 like sa ako, I'm already 40 years old. Kana daw ni. Sugod na kag salop. Naabot naman ko sa udtong tutok sa akong kinabuhi mo salop na kag sugod. Diha na ka makahinuklog. Mamatay man dai ko, no? Katong batanon pa ka una adik ko mamatay murag Superman. Murag kog superhero nga di ko madutlag bala. Pag edad nimo 40 ay tao ra man dai ko, no? Mamatay man dai ko. Nagkanam-anaw na man dai ko kamatay. Diyan na ka makahinuklong nga imo pong tagaag panahon imong kalag, imong spirito. So increase my loyalty to Jesus and His cause. Okay. Bear more fruit by growing in knowledge of Christ and His likeness. Press even more diligently towards the goal. Yes, the more diligently towards the goal. So hear the word of God. Believe that Jesus is the Christ, the Son of God. By faith, repent. By faith, confess. Become a child of God by faith. By being baptized into Christ for the remission of your sins. Live faithfully and abide in Christ. So man magson, pabilin ta sa atong Ginoong Kristo. Ginabuhi ta nga nagasalig kanunay kaniya, nagaampo kanunay kaniya. O padayon lang kita sa ato ang pagpanaw din sa kalibutan, paingon sa ato ang Pinoy-anan nga walay katapusan nga mao ang langit, nga mausad ang Pinoy-anan sa ato ang Dios. O Ginoong Hesus nga atong manluwas. So once again, God bless us all and let us proceed with the next part of our worship service.